Marcos chapter 7 verse 6. Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal." Amen. So, batay sa teksto nating binasa ngayon sa aklat ng Marcos chapter 7 verse 6, yung title natin ngayon ay Mga Mapagkunwari. Amen. So, alam nyo yung napapanood natin na sa TV show nung mga bata tayo na yung mga magician, kahit sa 'di ba sa birthday may nagma-magic, sa TV show may nagma-magic. So, sa umpisa nung bata tayo, sa umpisa sobrang namamangha tayo abang pinapanood yung mga magician, 'di ba? Sobrang ang galing sa isip-isipan natin, paano kaya nila nagagawa yung mga ganung bagay na sobrang galing nila. 'Di ba? Ang galing nila mag-magic, na nagagawa nila na mawala yung bola sa kamay nila, napapalabas nila yung mga bulaklak. Sobrang galing nila, pati kalapate, nagagawa nila yung mga ganung bagay. So dahil nga wala tayong talento na ganoon, sobrang namamangha tayo sa pagmamagic ng mga tao, 'di ba? Pero dahil sa panahong ito na lumipas, na-reveal yung mga bagay na ginagawa ng mga magician. So, ando na yung dahil nga sa mga vlogger, nire-reveal nila yung kung paano ginagawa yung pagmamagic. So, dahil doon, nahayag yung katotohanan na yung magic pala nila, hindi pala totoo. Meron silang technique na ginagawa para lamang magawa yung magic. So, doon, ipinapakita yung revelation para sa magician. So, dahil nga doon, once na napanood mo na yung bagay na yun ulit, hindi ka na mamamangha. Kasi nga, nakita mo na na-reveal na sa'yo yung katotohanan na, ay, hindi naman totoo yan. Hindi naman pala. Akala ko dati, totoo yung magic, pero hindi naman pala totoo. Dahil nga, naihayag na sa atin yung katotohanan, di ba? So, pero may mga nagmamagic talaga na hindi natin iisipin na, kung iisipin pala natin na, paano kaya nangyayari yung mga bagay na yun? Yun naman yung mga magic na kung saan yung diablo mismo yung kumikilos. Yung diablo na kung saan hindi na nakikita ng ating mga mata. Na kung saan, meron nga doon na nagmagic sa palad niya. Nailabas niya yung tinapay na mahaba, di ba? Yung panyo, naging ahas. Mga bagay na imposible, pero nagagawang posible ng tao. Pero may mga magician na kung saan nagagawa lang nila ng technique. No? Pero dito, yung ibang mga magician talaga, iba na yung kumikilos, ang diablo mismo, nagko-control ng show. Ginagamit niya lang yung tao bilang instrumento nang sa gayon magkaroon sila ng paniniwala na maniwala sila sa magic. 'Di ba? Pero ang katotohanan doon is lahat ng yun is pakunwari lamang lahat. It's a show para sa diablo. Ganon din sa atin sa harapan ng ating Panginoon bilang mga mananampalataya. Tayo yung nasa stage at ang Panginoon ay nakatingin sa atin at pinapanood tayo ng Panginoon. Paano kung alam ng Panginoon yung katotohanan na revealed na yung ugali natin sa harapan ng Panginoon? Sa palagay ba natin, matutuwa ba tayo matutuwa ba si Lord katulad ng isang bata na namamangha siya kung paano natin nagagawa yung mga bagay na yan? Pero paano kung nai-revealed na kay Lord yung katotohanan kung sino ba talaga tayo? Alam naman natin, alam ni Lord ang lahat ng bagay, maging sa isipan, sa puso natin. So, matutuwa pa ba kaya ang Panginoon kung pakunwari lang ang ginagawa natin? Mamamangha pa kaya ang Panginoon kung pakunwari lang ang ginagawa natin? Isipin natin mabuti. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Alam ni Lord, bago pa natin sabihin, bago pa natin isipin, alam na niya. So, nandiyan ang Panginoon, nandito tayo sa stage. Gumagalaw tayo, pero si Lord nakaupo, nakabantay, nakatingin sa atin 24/7. Nakatingin ang Panginoon sa atin. So, namamangha kaya ang Panginoon, katulad ng panunood natin ng mga magician na sobrang namamangha tayo, pero once na-reveal sa atin yung katotohanan, hindi na tayo mamamangha. Ganon din sa harapan ng ating Panginoon. Pag na-reveal ang katotohanan sa harapan ng Panginoon, hindi natutuwa si Lord sa mga ginagawa nating pagkilos,
pananalita, pag-uugali, lahat ng yan sa harapan ng ating Panginoon. So, alam naman natin na itong mga bagay nito, as a Christian, alam ng Diyos kung kailan tayo totoo at kung kailan tayo hindi totoo. Maging tayo man sa sarili natin. Alam natin kung kailan tayo totoo sa harapan ng ating Panginoon at alam natin kung kailan tayo hindi totoo sa harapan ng Panginoon. Maging sa harapan man ng ibang tao. Kaya natin maging plastic sa harapan ng ibang tao. Pwede tayong ngumiti pero ang totoo, galit tayo. Yun yung mga bagay na pakunwari sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Kaya nating magpanggap. So, sa buhay natin, maaari nating dayain yung mga tao nakakakita sa atin. Pero, sa pamagitan ng mga mabuting bagay, mabubuting pananalita, mabubuting gawa, pero para sa ating Panginoon, hindi natin siya madadaya. Hindi natin madadaya yung lahat ng mga pagkukunwari natin. Kaya nga sabi sa Jeremiah, chapter 12, verse 2, ang sabi niya, sila'y itinanim mo at nag-uugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Subalit, malayo ka sa kanilang mga puso. Diba? Ang ganda ng pananalita ng ibang tao patungkol sa ating Panginoon. Nangangaral sila ng magandang balita, ipinapahayag nila ang salita ng Diyos, ang galing nila magsalita patungkol sa Bible, ang galing nila lahat-lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, subalit sabi niya, malayo ka sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, kahit napakagaling mo manalita, kahit napakahusay mo sa salita ng Diyos, kung wala naman sa iyo ang Panginoon, at hindi panig sa iyo ang Panginoon, hindi pa rin i-accept ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo. Hindi pa rin nagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Dahil yan ay kumikilos ka lang batay sa sarili mong kakayahan. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, maaari tayo magpatotoo sa mga tao, sa mga bagay na mabubuting mga bagay na gawa ng ating Diyos sa buhay natin. Maaari tayo mag-preach ng mga bagay na pagpapala na ginagawa sa atin ni Lord. Katulad na lamang ng blessing, healing, financial problem na tinugon tayo ng Panginoon. Maaring magaling tayo sa mga bagay na ganyan na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maaring magaling tayo sa pagpapaliwanag at kabisado natin yung buong Bible. Pero, alam nyo kung ano yung hindi napapatotohanan ng mga tao, especially sa mga Kristiyano. Kaya nilang magpatotoo, magaling sila magpaliwanag ng salita ng Diyos, pero isang bagay na madalas na hindi kayang patotohanan ng mga Kristiyano. Alam niyo kung ano yun? Yun yung sarili nating patotoo. Madalas walang patotoo yung mga tao sa sarili nila. Kaya nilang magpatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo, pero sa sarili nila wala silang patotoo. Hindi para parangalan yung sarili nila. Hindi para parangalan yung sarili nila. Kumbaga, ang sinasabi ko dito, kung paano tayo binago, kung sino tayo noon, kung gaano tayo kasama nung panahon na wala pa tayong pagkilala kay Kristo. Yun yung tinutukoy ko na nasa buhay natin, sino ba tayo noon, gaano ba tayo kasama, ano bang pamumuhay natin nung time na iyon na wala pa tayo kay Jesus. Bakit hindi natin mapatotohanan yung ganong bagay? Bakit hindi natin may share sa mga tao yung tunay na tayo noon? Alam niyo kung bakit? Dahil madalas marinig natin sa mga tao na ang galing nila magpaliwanag pero bakit hindi nila mapatotohanan kung paano sila pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang kasalanan. Although na nagsishare sila ng gospel, nagsishare sila sa social media, lahat ng yan ginagawa nila. Pero bakit hindi nila mapatotohanan yung sarili nila mismo na kung paano sila pinatawad ni Jesus Christ? Alam niyo kung bakit? Dahil ang totoo niyan is wala pa talaga. Wala pa talaga. Ang ibig ko sabihin, kung may karunungan ka sa salita ng Diyos, pumunta ka sa eskwelahan, mag-aral ka ng theology. Pwede ka na, after mo mag-aral ng theology, may graduated ka na, may certificate ka na, pwede ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Pero iba, yung mga taong tinawag mula sa salibutan.
Yung mga tao sa salibutan na kung saan hindi sila nakapag-aral ng salita ng Diyos, hindi sila nag-aral ng theology, na kung saan instantly pinuspos sila ng Holy Spirit. Instantly, nung sila'y makasalanan, humingi sila ng kapatawaran. Anong ginagawa nila? Ipinapahayag nila na sila'y makasalanan. Ipinapahayag nila yung mga bagay na ginagawa nila noon. Sinasabi nila, ako isang drug addict noon, nag-suicide ako dati, ako'y pinatawad ng Panginoon, dati akong lalakero, babaero, dati akong ganyan. Lahat ng yan, ipinapatotohanan nila sa mga tao. Pero yung mga tao nag-aral sa theology, direct silang pumasok sa loob ng eskwelahan para mag-aral ng salita ng Diyos. Pagdating nila sa pagtuturo ng salita ng Diyos, puro gospel ang pinapahayag nila. Pero wala silang mapatotohanan patungkol sa buhay nila. Kasi nga, hindi pa nila nararanasan yung bagay na kung saan sila mismo sa sarili nila, naranasan nila yung kapatawaran mismo ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, alam niyo, hindi nila nararanasan yun. Ang ibig ko sabihin, sabi nga, ang totoo niya ay wala pa talaga. Ang ibig ko sabihin, hindi natin napapatotohanan dahil hindi pa rin natin nararanasan na lumaya sa kasalanan. Tayo mismo, hindi natin naranasan yung lumaya. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi pa natin napapatotohanan sa mga tao na tayo ay pinatawad na sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil magpahanggang ngayon is patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Patuloy pa rin tayo na gumagawa nun at patuloy pa rin tayo na hindi nagsisisi sa kasalanan na nagawa natin. Halimbawa na lang yung mga bagay na patotoo na sinabi ko kanina na umiinom sila. Ang dami ko nga napapanood na nagpapatotoo. Simpleng patotoo nila, sinasabi nila, alam niyo, dati akong manginginom ng alak. Pero dahil nung tinawag ako ng Panginoon, inaccept ko si Jesus Christ, nawala yung pag-inom ko ng alak. Yung mga ganung bagay na patotoo nila sa buhay nila, yung mga bagay na kung saan, yung mga kasalanan nila noon, pinapatotohanan nila na hindi na nila ginagawa ngayon. Kaya nga mga kapatid, kung hindi pa tayo pinatawad at lumaya sa ganung kasalanan, ibig sabihin, hindi natin kayang patotohanan. Kasi nga, kung patotohanan natin sa mga tao, dati akong manginginom, pero ngayon hindi na ako nanginginom. Pero ang totoo, umiinom ka. Kasi nungalingan yun yung tinatawag na pagkukunwari sa harapan ng Panginoon, di ba? Paano natin patotohanan ng isang bagay na kung saan hindi naman totoo? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba, sa 10 kautusan, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Di ba? Naayon yan sa kautusan ng Diyos, sa 10 kautusan, na huwag tayong sasaksi na pahawang kasinungalingan. So, maaari ba natin patotohanan sa mga tao, oy, pinapatotohanan ko sa inyo, nakapunta ako ng langit at ng impyerno, pero ang totoo, hindi naman. Alam ng Panginoon kung kailan ka nagkukunwari at alam ni Lord kung kailan tayo totoo. Kaya nga, madalas, hinahatulan natin yung mga ibang tao, sa batay sa mga kasalanan nila, hinahatulan natin ibang tao, pero yung sarili natin, maging tayo man, hindi pa tayo ganap na malaya sa harapan ng ating Panginoon. Na pagtatakpan lang natin yung sarili natin sa pamamagitan ng isang salita. Binabalutan natin yung mga kasalanan natin, binabalutan natin yung tunay na katauhan natin sa isang salita. Ano yun? Christian ako. Di ba? Once kasi alam nilang Kristiyano ka, iisipin nila, ay, may alam to sa salita ng Diyos. Ay, itong tao na to, Kristiyano. May Diyos to. May pananampalataya to. Diba? Ang daling dayain ng mga tao. Once na nakita lang nila yung file mo na kung saan nagsishare ka ng Bible verse pa isa-isa, araw-araw, alam nila na ikaw isang Kristiyano. Alam nila may pananampalataya ka. Once lang na nagsishare ka ng gospel sa social media, alam na nila na Kristiyano ka. Pero, behind the scene, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin kahapon ni Brother Vincent. Behind the scene, yung kaibigan niya, behind the scene, malalaman mo kung sino talaga yung tao na yun. So sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, kahit dayain natin yung ibang tao, pero sa harapan ng Panginoon, mapagkunwari pa rin tayo. Kasi nga, yung mga bagay na ginagawa natin, na hinahatulan natin ibang tao, gayon tayo rin naman, gumagawa rin naman tayo nun. Madali nating hatulan ng ating kapwa, pero yung sarili natin, ba't hindi natin hatulan? Ikaw, ginagawa mo rin naman yan. Ikaw, kasalanan mo rin naman yan. Hindi ka ba nangalunya? Hindi ka ba uminom ng alak noon? Hindi ka ba nagsinungaling? Hindi ka ba nagnakaw?
Lahat ng yan ginagawa mo. So bakit ka humahatol sa kapwa mo? Gayon, tayo mismo gumagawa nun. So mga kapatid, samantalang sa harapan ng Diyos, alam niya tayo nagpapanggap at humahatol pa rin naman tayo sa ibang tao. Kaya nga sabi niya, di ba, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sabi niya, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Diba? Ang layo ng Panginoon sa kanila. Malayo si Lord sa buhay nila pero sinasabi nila, ito yung mensahe ng Panginoon. Ito yung pinapasabi ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, ang pagsamba nila ay pakunwari lamang. Kasi nga, yung mensahe na yun, hindi naman niya natanggap sa Holy Spirit. Naisip niya lang yun, napag-aralan niya lang yun, nabasa niya lang yun. Pero iba yung mensahe mula sa Holy Spirit. Iba yung mensahe na kung saan ikaw mismo naranasan mo. Yung boses ng Holy Spirit. Na kung saan itong pinapasabi ng Holy Spirit na dapat daw magsisi tayo. Alam niyo sa vlog ni Brother Vincent nung last Friday bago doon natapos yung bumangon pa siya. Bumangon pa siya para sabihin lang, oy, pinapasabi ng Holy Spirit, mag-pray tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang ibig ko sabihin na kung saan may utos mula sa Holy Spirit. Hindi yung kikilos ka, sasabihin mo sa mga tao, oy, ikaw, pinapasabi ng Panginoon na dapat ikaw magsisi ka na. Samantalang wala ka naman narinig mula sa Holy Spirit. Samantalang hindi mo naman nararamdaman o na maging ikaw man ay hindi mo pa naranasan yung mapatahod ka sa kasalanan. Maging ikaw man hindi mo pa naranasan o nagawa na magre-repent sa kasalanan. So sa buhay natin, nangangaral tayo ng magandang balita, nagsishare tayo ng gospel. Pero ang totoo, sa sarili natin, kailan ko ba naranasan si Lord sa buhay ko? Kailan ko ba narinig yung pangungusap sa akin ng Holy Spirit? So sa atin, sa buhay natin, nangangaral tayo ng magandang balita, hindi batay sa karunungan, hindi batay sa kakayahan, kundi sa utos mismo at gabay ng Holy Spirit. Kaya nga, batay na rin yan sa mga karanasan natin kung paano ipinaparanas sa atin ng Panginoon yan, kaya nga pinapatotohanan natin. Pero paano kung wala kang karanasan? Wala kang karanasan sa bagay na iyon, paano natin patutotohanan? Masasabi ko ba na nakakakita ako ng mga multo, gayong hindi naman talaga ako nakakakita? Diba? So, pakunwari lamang ang mga bagay na iyon. So, sa atin bilang mga mananampalataya, madalas tayong humatol sa mga kamalian ng bawat isa. Humahatol tayo sa mga tao, gayong yung ginagamit natin paghatol is batay na rin sa karunungan sa salita ng Diyos lang. So, ang salita ng Panginoon ay tapat na humahatol sa bawat isa sa atin. Pero tayo, humahatol tayo batay sa kagustuhan lang natin. Hindi batay sa gift of Holy Spirit. Na kung saan, maaari tayong mag-rebuke sa mga tao, especially sa mga pastor. Nangungusap ang Holy Spirit sa kanila na kung saan, ito ang mensahe ipapahayag mo sa bawat isa sa inyo. Diba? So sa atin, bilang mga mananampalataya, madalas tayong humatol sa ating kapwa. Pero isipin natin mabuti, tayo ba'y nag-repent na sa kasalanan natin, gayong humahatol ka sa iyong kapwa? So dito sinasabi sa Roma chapter 2, verse 1 to 3. Kaya nga sabi niya, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Diba? Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masamang gawaing ginagawa mo rin naman? Diba malinaw ang sinabi ng Biblia na kung saan ang tao madalas humahatol siya sa kanyang kapwa na siya rin namang ginagawa niya rin naman. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, na kung saan, sa palagay mo ba makakaiwas ka sa parusa ng Diyos batay lamang sa paghatol mo sa iyong kapwa? Kumbaga sinasabi ng Biblia, ginagawa mo malinis ang iyong sarili at pinaparumi mo naman ang iyong kapwa para lang makita ng Diyos na ikaw ay isang malinis. Pero nakikita ng Panginoon na ikaw mas marumi ka pa sa tao na yun dahil ikaw ay humahatol. Diba? So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, tayo muna
tayo muna ang mag-repent bago tayo humatol sa ating kapwa. Isipin natin, kailan ba kayo nag-repent sa iyong mga kasalanan? Para tayong sundalo na kung saan sabak lang ng tayo ng sabak. O ikaw, lahat na makita natin, babarilin natin. Diba? Para tayong ganoon. Kaya nga, balutin man natin ng karunungan sa salita ng Diyos yung sarili natin. Balutin man natin yan yung sarili natin ng salita ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, hubad tayo. Hubad tayo sa paningin ng ating Panginoon. Katulad ng unang sinabi ko kanina na yung pagmamagic. Ang galing nila magmagic, pero once na nalaman mo yung katotohanan sa magic, hindi ka na mamamangha. Ganon din sa Panginoon. Nung una, namamangha Panginoon dahil namumuhay tayo as a Christian, maayos tayo, pero habang tumatagal, nare-reveal yung tunay na tayo. Nare-reveal yung tunay na ugali, nare-reveal yung dati nating buhay na makasalanan. So ang Panginoon hindi na namamangha sa atin. Hindi na siya natutuwa sa mga ginagawa natin. Pero si Lord, tanungin ninyo sa sarili niyo, namamangha ba siya? Habang pinapanood tayo sa kasinungalingan sa mga ginagawa natin. Sa bawat araw, sa pamumuhay natin, sa araw-araw, namamangha ba ang ating Panginoon? Sa harapan ng mga tao, maganda yung pananalita natin. Sa harapan ng mga tao, mabuti tayo. Lahat ng yung ginagawa natin para balutin lang yung sarili natin, yung pagkatao natin. Para lang makita nila na ganap tayong mabuti sa harapan ng Panginoon. At mabuti rin tayo sa ating kapwa. Pero sa harapan ng Panginoon, alam niya. Alam niya kung sino tayo. Alam niya kung paano tayong hubad na hubad sa harapan niya. Balutin man natin yan ng karunungan sa salita ng Diyos, hubad pa rin kayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nga, dahil sa kasalanan. Dahil sa mga kasalanan na meron tayo. Kaya nga, yung katotohanan is wala sa atin. Wala yung katotohanan na kung saan na sana'y binabalutan tayo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Kung nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, nababalutan sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero nung pumasok yung kasalanan, dun lang nila nalaman na nagkagulatan sila, hubad pala silang dalawa. So nagtataka sila, sa umpisa, hindi naman nila nakikitang hubad sila. Pero bakit nung pumasok ang kasalanan, doon, nalaman nilang hubad sila. Ganon din sa paningin ng Panginoon. Nung wala tayong kasalanan, nung pinatawad na tayo sa kasalanan, tayong lahat ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero nung tayo ay pumasok sa kasalanan, hubad tayo sa harapan ng Panginoon. Hubad na hubad tayo. So, kaya nga ang ginawa nila, nina Adan at Eva, ano ginawa nila? Kumuha sila ng mga malalaking dahon. Gumawa sila ng pantakip sa kanilang kahubaran. Yun ang ginawa nila para hindi sila makitaan ng kahubaran nila. Para hindi rin makitaan ng kahubaran sa harapan ng ating Panginoon. Ganun ang ginawa nila Adan at Eva sa buhay natin. Yung sinasabi ko sa inyo, binabalutan natin ng ating sarili, yung kahubaran natin ng mga mabubuting bagay, mabubuting pananalita, mabubuting gawa. Lahat ginagawa natin para lang mapakita natin sa mga tao, mabuting tao tayo. Di ba? Ganyan. Pero ang kahubaran natin para dito ay hindi natin maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sa harapan ng Diyos, lantad yung kahubaran natin. Dahil hindi pa tayo nagre-repent sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi sa 2 Peter, chapter 2, verse 1 to 2. Ang sabi niya, noong unay may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim sila magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoon, nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. So sa atin, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, tignan niyo yung binasa natin dito na may darating na mga huwad na propeta, na mga ngaral ng maling salita ng Diyos, na kung saan marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Pero kung iisipin ninyo,
paano mangyayari yung bagay na yun na mayroong magpipreach ng gospel na may hikayat yung mga tao sa pamumuhay ng kahalayan. Alam niyo yung meaning ng kahalayan sa Biblia? Alam niyo? Hindi niyo alam yung meaning ng kahalayan sa Biblia. Hindi ito kahalayan na kung saan iniisip lang natin na kahalayan. Ang kahalayan sa Biblia ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang meaning ng kahalayan sa Biblia. So, at ang pagsamba sa Diyos-Diyosan naman, sa isa pang meaning ng kahalayan is hubad. So, ibig sabihin, hubad tayo sa pamumuhay sa kasalanan. Dahil sa pamumuhay natin sa kasalanan, tayo hubad. So, alam nyo po yung nabalita na si Pastor Kirk, di ba? Si Pastor Kirk. So, pinatotohanan niya sa mga tao yung mga bagay na patungkol sa kasalanan. Ang ginawa ni Pastor Kirk nung nabubuhay siya, inilahad niya yung kasalanan. Inilantad niya yung kasalanan ng mga tao sa mga LGBT, sa mga nagdi-divorce, sa mga nagpapalaglag. Lahat ng yan, isiniwalat niya, nirebuild niya yung katotohanan na itong bagay na ito, mga kasalanan yan. Na kung saan hindi ito nakikita na pilit na pinagtatakpan ng mga tao. Hindi ito kasalanan, hindi ito kasalanan. Pero, ginawa ni Pastor Kirk, nirebuild niya yung bagay na iyon. Nang sa gayon, mahayag yung kahubaran nila. Nang sa gayon, maisip nila na dapat silang magsisi sa kasalanan. Yun ang ginawa ni Pastor Kirk. Pero anong ginawa nila? Sinikap pa rin nilang pagtakpan yung kahubaran nila. Yung kasalanan. So anong ginawa nila para mapagtakpan yung kahubaran nila? Pinatay nila yung pastor, di ba? Nagpahayag siya ng katotohanan, nagpahayag siya patungkol sa kasalanan. Yan ang sinasabi ko sa Biblia na ito, na kung saan marami silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan at dahil dito'y pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. So marami sa mga simbahan na kung saan okay lang magsimba ka, okay lang makipagrelasyon ka sa kapwa mo babae at lalaki, basta magsimba ka lang. Okay lang, makipag-divorce ka. Okay lang yan. Hindi ang kasalanan sa harapan ng Panginoon, basta nagmamahalan kayo. Di ba? Pamumuhay sa kahalayan, pamumuhay sa kasalanan, allowed. Ina-allowed ng isang tagapangharal na kung saan sinasabi ng Panginoon mga huwad na propeta. Pero si Pastor Kirk, ipinahayag niya kung ano yung kasalanan, nirebuild niya, hinubaran niya yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. Na sa gayon, magkaroon sila ng pagkakataon. Once na nakita nilang hubad sila, baka ma-realize nila, magsisi sila sa kasalanan. Diba? Ganun ang ginawa niya. Pero sino bang propeta? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sino bang propeta na hindi niya pinapatay? Maging ang mga apostol man, maging ang ating Panginoong Jesucristo man, silang lahat ipinapatay ng mga tao. Dahil sa katotohanan, dahil sa pagpapahayag ng katotohanan. Dahil ang mga tao ayaw nilang mahayag yung kahubaran nila, yung kasalanan. Ang gusto nila, may pakita nila sa mga tao na kung saan, eto kami, namumuhay kami ng mabuti. Ito'y pakunwari lamang. Pero ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, nire-rebuild niya yung kahubaran natin dahil alam ng Panginoon na nagkukunwari lang tayo. Nagkukunwari tayo, binabalutan natin yung sarili natin ng mga bagay na mabubuting pananalita, mabubuting mga gawa. Yan, ganyan ang mundong ito na kung saan hindi hinahayag yung katotohanan. Kaya nga, matakot kayo kung ang simbahan ay walang rebuking. Hindi nahuhubaran yung mga tao. Kumbaga, inaalagaan sila na mabuti. Inaalagaan sila sa loob ng simbahan, binibaby sila. Kung ano ang gusto ng mga miyembro, pinagbibigyan nila. So para sa Panginoon, hindi ganoon. Huhubaran at huhubaran ka ng Panginoon na sa gayon. Once na nahubad ka na, mahihiya ka sa sarili mo at magre-repent ka sa iyong mga kasalanan. So sa atin, sa buhay natin, sa loob ng simbahan, ayaw ng mga tao na kung saan nire-rebuke sila kasi alam niyo kung bakit? Dahil doon nahayag yung kahubaran natin sa harapan ng Diyos. Once na na-rebuke tayo, ayaw natin. Alam niyo kung bakit tayo nagdaramdam? Kasi totoo. Totoo yung rebuke
Nasasaktan tayo kasi totoo yun. Pero, once na nasaktan ka, ibig sabihin, alam mo sa harapan ng Panginoon, hubad ka. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay nagkukunwari lang. So, ang mensahe ng Panginoon, once na nasaktan ka sa rebuking, ibig sabihin, yan na ang pagkakataon mo para magsisi sa kasalanan mo. Yan na yung pagkakataon mo na narinig mo yung tinig ng ating Panginoon. Nandyan na yung pangungusap sa iyo ng Panginoon, kaya huwag mo babaliwalain yung rebuking. Pero kahit na minsan sa buhay natin, alam natin, naririnig natin yung rebuking, pero tinatakpan pa rin natin yung puso natin. Hindi ako hubad, hindi ako hubad. Pero si Lord, nilalantad niya yung kasalanan natin, kaya nga nagkakaroon tayo ng rebuking. Na sa gayon, mahayag yung kasalanan na meron tayo. So mga kapatid, kung yung binasa natin kanina sa verse 20, sa verse 2 Peter verse 2, chapter 2, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang mga kahalayan at dahil dito'y pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. So, sa atin, kailan nyo ako narinig na nag-preach na okay lang na huwag kayong magbigay ng offering, okay lang yan. Okay lang na huwag kayong magbigay ng offering, ng tithes, samantalang nagtatrabaho tayong lahat, di ba? Pero, hindi ako nag-preach ng ganun. Okay lang na huwag kayong magsimba ng linggo. Kahit paminsan-minsan lang, pag may time kayo, okay lang, huwag kayong magsimba. Pag may free time lang kayo, doon lang kayo magsimba. Kailan nyo ako narinig mag-preach ng ganon? Never nyo ako narinig na mag-ganon. Kaya nga, yung mga bagay na sinasabi natin, okay lang. Okay lang na magalit kayo. Sa ngayon magalit kayo, okay lang yan. Pag may time ka na magpatawad, doon ka na magpatawad. Hindi ko itinuturo sa inyo yung mga ganung bagay. Okay lang na mamuhay kayo sa salibutan, magpakasaya kayo, okay lang yan. Pagkatapos ng service, mag-inuman kayo, okay lang yan. Si Lord ang bahala sa inyo. Hindi ko itinuturo yan. Kumbaga, ang mga bagay na ito, hindi ko kayo hinihikayat sa bagay na pagkakasala. Ganon din ang Panginoon. Hindi tayo hinihikayat sa pagkakasala, bagkus hinahayag niya pa yung kasalanan na meron tayo. Hindi pinagtatakpan ng Panginoon yung kasalanan para lang sabihin sa inyo, para hindi kayo lumayo. Hindi. Kahit na masaktan kayo, mahal kayo ng Panginoon. Ganon yung pamamaraan ng Panginoon na pagmamahal para sa atin. Yung i-rebuild yung kahubaran natin ng sa gayon. Si Lord mismo magdadamit sa atin ng kaluwalhatian. Dahil yun naman talagang original. Yung original mula kay Adan at Eva, original na nababalutan sila ng kaluwalhatian. Kaya nga, nung magkasala sila, naging hubad sila. So, nais ng Panginoon na ibalik yung dati. Ibalik yung dating relasyon mo sa Diyos. Na maibalik yun. Pero, hindi ganoon. Hindi ganoon ang itinuturo ng Panginoon sa loob ng simbahan kung saan, okay lang yan, okay lang yan, okay lang. Hindi ganoon. Ang para sa Panginoon ay kasalanan. Ang para sa Panginoon, maliit man o malaking kasalanan, dapat pagsisihan. Yun ang para sa Panginoon. So, ang ginagawa ng Diyos, ginagawa niya na i-rebuke tayo. Dahil ang Diyos ay hindi siya promotor ng kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal, tapat, at matuwid sa paghatol para sa atin. Kaya nga, nais ng Panginoon sa atin, once na na-rebuild yung kasalanan natin, dapat tayong magsisi na sa kasalanan. Kaya nga sabi sa Santiago chapter 1, verse 13 to 15, huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa sarili niyang nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, hindi ang Diyos yung promotor ng kasalanan. Ang nais ng ating Panginoon ay mamuhay tayo sa daang matuwid. Pero maraming mga tao, maraming mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon na kung saan promotors pa sila ng kasalanan. Yan yung sinasabi dito sa 2 Peter chapter 2,
verse 1 to 2, na kung saan promotor sila. Mga huwad na propeta na kung saan tinuturo yung mga miyembro na kung saan mamuhay sila sa kahalayan. Ang ibig sabihin ng kahalayan, mamuhay sa kasalanan. Na kung saan, okay lang, nagawin mo yung mga bagay na ganyan, okay lang, okay lang, okay lang. Pero para sa Panginoon, hindi siya promotor ng kasalanan. Siya ay promotor ng pamumuhay sa kabanalan. Amen. Yan ang Panginoon. Hindi konsidador ang Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi siya natutuwa kapag tayo'y gumagawa ng mga kasalanan. Hindi natutuwa ang ating Panginoon. Isipin natin, maiintindihan tayo ng Diyos. Kung iniisip natin, ay, mga bagay na ito, naiintindihan naman tayo ng Diyos. Pero ang totoo, tayo hindi nakakaintindi sa Diyos. Hindi tayo nakakaintindi kasi nga, hindi natin ganap na pinaniniwalaan ng ating Diyos. Kung tayo may ganap na takot sa ating Diyos at kung tayo ganap na kilala natin ng Diyos, alam natin na matatakot tayo sa Kanya. Bilang mga anak, kapag kilala natin ng ating Ama, kung gaano kabagsik yung Ama natin, hindi natin gagawin yung mga ganung bagay. Pero dahil nga wala tayong takot sa ating Diyos, ginagawa natin yung mga bagay na pagkakasala sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa palagay nyo ba, yung kapag tayo nagkakasala, kaya natin pagtakpan sa ating Panginoon? Hindi. Hindi natin kayang pagtakpan yung kasalanan natin sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng yan is nalalaman niya. Kaya nga, nung magkasala si Adan at si Eva, sa palagay niyo ba, kinonsidador sila ng ating Panginoon? So sa umpisa, si Adan at si Eva, nung makita nilang hubad sila, anong ginawa nila? Gumawa sila ng damit na gawa sa dahon. Tinakpan nila yung kahubaran nila, pero ang Diyos, anong ginawa niya? Iba yung pamamaraan ng pagtatakip ng kahubaran ng tao at sa pamamaraan ng ating Diyos. Magkaiba. Anong paraan na ginawa niya mula pa sa Old Testament, sa Genesis pa lang, ipinakita na ng Panginoon yung pamamaraan kung paano ba tayo mapagtatakpan yung kahubaran natin sa Panginoon. Anong ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 21? Ang sabi niya dito, ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ganun ang ginawa ng ating Diyos. Sina Adan at si Eva, gumawa sila ng dahon na pantakip sa kahubaran nila. Pero ang Diyos, anong ginawa niya? Gumawa siya ng damit na yari sa balat ng hayop. Anong ibig sabihin nun? Hindi man binanggit sa Bible yung ginawa ng Diyos na kung saan nagkatay siya ng hayop, pumatay siya ng hayop. Ang Diyos mismo ang naghandog para sa kapatawaran ng kasalanan nila. Amen. Di ba itinuro ng Diyos ang Panginoong Yahweh kay Moises na kung paano maghahandog ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan? Ganon ang ginawa ng ating Diyos nung magkasala sina Adan at Eva na sa kanilang kahubaran, gumawa ang paraan ng ating Diyos, kumatay siya ng hayop at yung pinagkatayan, yung balat ng hayop, yun yung ginawa niyang damit para kay Adan at Eva. Hindi man binanggit dito sa Biblia, hindi man isinulat sa Biblia, pero eksakto ganon ang ginawa ng ating Diyos. Siya mismo yung naghandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi naman magmamagic ang Panginoon na isang click niya lang meron ng agad damit sina Adan at Eva. Hindi. Ipinakita lang ng Diyos yung pamamaraan niya ng pagpapatawad sa kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kapatawaran sa kasalanan. Hindi sa pamamaraan na alam natin na kung saan pinagtatakpan natin yung kahubaran natin sa sarili nating kakayahan. Gagawa tayo ng mabuti, magsasalita tayo ng mga bagay na mabuti para mapagtakpan yung kahubaran natin. Pero ang ginagawa ni Lord, hinahayag pa niya lalo yung kahubaran natin. Kasi nga, hindi yan yung gusto kong pantakip mo. Ang gusto kong pantakip mo, yung repentance, yung kaluwalhatian ko. Yun yung dapat mong ipantakip sa sarili mo, kahubaran. Nang sa gayon, kasi nga ang Diyos, ginawa niya para lang mapatawad, para lang mapagtakpan yung kahubaran ng Adan at Eva, kinakailangan mapatawad muna sila sa kasalanan. So, naghandog ang Diyos ng hayop. So, yung pinaghandog na yung kinuha niya yung balat ng hayop para maipantakip sa kanila. So, 2,000 years ago,
2,000 years ago, muling naghandog ang Diyos para pagtakpan ng kahubaran ng kasalanan na sanlibutan. Inihandog niya yung sarili niya mismo, anak, hindi na hayop. Mismong anak niya yung ihahandog para sa kapatawaran ng kasalanan. This time, hindi na hayop, kundi anak niya na mismo. Yung ihahandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ganyan yung pamamaraan ng Diyos para pagtakpan yung kahubaran natin. Sacrifice. So, ginawa niya dito sa Isaiah 53, verse 6 to 10. At sabi niya, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Talon tayo sa verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Diba? Kung ano ang ginawa niya kay Adan at Eva, ganun din ang ginawa niya para sa ating lahat ngayon. Naghandog ang Diyos, hindi hayop, kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nang sa gayon, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dugo mismo ni Jesus ang naglinis sa ating mga kasalanan. Pero ang kasalanan niya ang nagpaparumi sa atin. Ang kasalanan ito ang nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili tayong hubad sa harapan ng ating Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, nagsisimba tayo, pero hubad pa rin tayo. Ibig sabihin, mapagkunwari sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 26, verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, pinatawad tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay lumaya sa kasalanan, pero magpahanggang ngayon, ang tao ay paulit-ulit pa rin sa paggawa ng kasalanan. Paulit-ulit pa rin tayo na nagiging hubad sa harapan ng Panginoon. Dahil magpahanggang ngayon, hindi pa rin natin pinagsisisihan o tinatalikdan ang mga kasalanan na meron tayo. Kaya hindi natin kayang patotohanan sa mga tao, hindi tayo proud na patotohanan sa mga taong lumaya ka na sa ganong klaseng kasalanan. Kasi nga, magpahanggang ngayon, hindi mo pa natatanggap yung kalayaan na ganap sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, magpahanggang ngayon, nagkukunwari ka pa rin, nagkukubli ka pa rin sa pagiging hubad mo sa harapan ng Panginoon. Banal na sacrifice yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pero sa harapan ng Panginoon, ano ang kailangan niya sa atin na sacrifice? Repentance. Yun yung ano natin, handog na may bibigay sa harapan ng Panginoon. Yung mag-repent lang tayo sa ating mga kasalanan. Repentan lang ang gusto ng ating Diyos. Tanggapin natin sa sarili natin, tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. I-admit natin yung mga kasalanan natin. Lord, nagkasala ako sa iyo. Lord, hindi ko kaya na isuko itong mga kasalanan ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako na maisuko lahat ng aking mga pagkakasala. So, hindi yung itinutuwid tayo, nire-rebuke tayo, pero pinagtatakpan pa rin natin. Humiilag tayo sa mga katotohanan na nire-rebuild sa atin ng ating Diyos. Ayaw natin tanggapin kasi totoo naman. Kaya nga pinapahayag ito ng Diyos sa atin kasi yan ang totoo. Yan ang katotohanan na gustong ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, alam niyo po kung ano yung katotohanan na kinakatakutan ng maraming simbahan. Maraming mga pastor ang natatakot sa bagay na ito. Yung i-rebuild nila yung katotohanan sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi nila sinasabi yung katotohanan? Kahit alam nila yung mga bagay na nakikita nila sa mga tao, kahit alam nila ganyan yung mga tao sa paligid nila, bakit hindi nila nire-rebuild yung katotohanan sa loob mismo ng simbahan? Alam niyo kung bakit? Dahil natatakot silang maubusan ng mga miyembro. Yan ang totoo. Natatakot silang maubusan ng miyembro, pero hindi sila natatakot na mapunta sa impyerno yung mga tao. Na yung mga miyembro nila is mapupunta sa impyerno. Hindi nila iniisip na kung saan mapupunta sa impyerno ang bawat miyembro niya kung kukonsintihin niya sa kasalanan ng bawat miyembro.
Pero para sa mga tao, okay lang. Basta, madaming mga miyembro. Dahil once na nagsalita ka ng katotohanan, mauubos at mauubos lahat ng mga miyembro. Alam nyo, nung ginawa ni Jesus Christ, ilan ang sumusunod sa Kanya? Mahigit 5,000 sumusunod na tagasunod ni Jesus Christ. Nung sinabi niya na, ako ang tinapay na bumaba sa langit. Kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung 5,000 na yun, tumalikod sa Panginoon. Dahil yun ang katotohanan na kung saan si Jesus Christ lang ang daan ng buhay at katotohanan. Pero sinong natira? Yung 12 disciples. Sila lang natirang tagasunod ni Jesus Christ. Ang tanong ni Jesus Christ, o kayo rin ba ay tatalikod sa akin? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, saan pa kami pupunta? Gayong nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Amen. Diba? Once na nasa iyo ang katotohanan, once na nirebuild mo ang katotohanan, maniwala ka yung mga tao. Magsisialisan. Pero bakit hindi inahayag ng mga pastor yung katotohanan? Kasi ayaw nila malagasan sila ng mga miyembro. Tignan ninyo, yung sa Bible study natin, ilan yung nasa first day ng Bible study natin, umabot ng 60 to 70. Pero, nung unti-unting nahahayag ang katotohanan, unti-unting inire-rebuild ng Diyos ang katotohanan patungkol sa kanyang mga salita, unti-unti nalalagasan ng mga miyembro. Ganyan sa huling araw. Sa huling araw, hinilimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangingisda na kung saan iniwalay niya yung mga isdang nabubulok at iniwalay niya yung mga isdang maayos. Ganyan din ang mangyayari sa atin. So, tayong lahat, para bang sinasala ang bawat isa sa atin kung sino ba talaga ang totoo o peke o mapagkunwari sa pananampalataya. Lahat tayo dito sa mundong ito, sinasala tayo ng Panginoon. Lahat tayo dito. Kaya nga ginagawa ng Panginoon, nire-rebuild niya yung kasalanan ng sa gayon. Salain tayo, salain ka ng salain, hanggang sa maging kawangis ka ng Diyos. Hindi maging Diyos ka, kundi maging kawangis ka, yung karakter ng Diyos ay sumaiyo. Yan ang nais ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya nga, yung katotohanan na yan, hindi nire-rebuild sa loob mismo ng simbahan kasi takot silang maubusan ng mga membro. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano ang katotohanan. Kahit na magkaubusan pa ng mga membro, ito ang mensahe ng Panginoon patungkol sa katotohanan na kung saan, sabi ni Pedro, nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Pero nasa atin, yung pasya, kung tatanggapin ba natin ang katotohanan na tayo hubad, na hinuhubaran tayo ng Panginoon, o pananatiliin nating tatakpan natin yung sarili natin. Pag tatakpan natin yung kahubaran natin, pero ang gusto ni Lord, malaman mo anong katotohanan. Ito ang katotohanan sa loob mismo ng simbahan. Ito ang katotohanan. Maaring pagtakpan natin ang ating kasalanan sa Diyos, pero alam ng Diyos kung anong nasa isipan natin. Ba't di tayo nagbibigay ng offering and tithes? Gayong alam ng Diyos na nagtatrabaho tayo. Bakit hindi tayo nagbibigay ng offering and tithes? Yung mga apostol, hindi yan nagtatrabaho. Kaya nga sinabihan sila ng ating Panginoong Yesus, huwag na kayong magdadala ng damit na pamalit o sandalyas, tungkod. Basta yan lang ang dalhin ninyo. Karapat dapat na bigyan ng pagkain yung mga nangangaral na salita ng Diyos. Pero tayong mga nangangaral na salita sa panahong ito, nagtatrabaho tayo. Pero bakit hindi tayo nagbibigay ng offering and tithes? Inaano natin sa mga sila apostol, hindi naman sila nagbibigay. Nung time na yun, hindi sila nagtatrabaho. Pero si Apostol Pablo, sinikap niya magtrabaho para makapagbigay sa Panginoon. Amen. Pero tayo, nagtatrabaho tayo. Pero bakit hindi tayo nagbibigay? Hindi tayo nagbibigay ng offering and tithes. Alam niyo kung bakit? Kasi, una sa lahat, nandito tayo sa abroad. Wala tayong cash. Unang dahilan, walang cash. Card lang ang dala ko, kaya hindi pa ako nakapag-withdraw. So, wala akong maihandog sa Panginoon. Alam niyo sa simbahan namin sa Seoul, kahit piso, tinatransfer nila sa bank account. Kasi wala ka man cash,
may nakahandang bank account dyan. Wala ka mang cash, pwede ka maghandog by transfer, bank transfer. So, sabi ng miyembro namin, kahit piso, naghahandog ako kasi yun lang ang pera ko eh. At least alam ni Lord na naging tapat ako sa Kanya sa pagbibigay. Hindi man ako nagbigay ng cash, itinransfer ko yung piso, natanggap ni Lord. Pinag-pray niya pa. Yung piso na yun, humiling pa siya sa Panginoon. So tayo, iniisip natin, card lang yung dala natin, wala tayong cash, kaya hindi tayo makakapagbigay ng offering. Pero alam ni Lord na may trabaho ka. Alam ni Lord na may Sabado ka, wala kang pasok ng Sabado, makakapag-prepare ka pa, makakapag-withdraw ka pa. Pero bakit hindi tayo nagbibigay ng offering sa Panginoon and tithes, di ba? Alam ni Lord na nagsahod ka, pero bakit hindi ka nagbigay? Di ba? Yan ang katotohanan na gustong i-reveal ng Panginoon na hubad tayo sa harapan ng Panginoon. Nagpapanggap tayo. Nagkukunwari tayo. Yung bang bagay na hindi tayo makapag-withdraw. Meron ako dito, sasabihin naman natin, meron ako dito. Buong-buo yung pera ko, hindi pa ako, meron akong 1,000, pero kinakailangan ko na magpabarya. Kaya lang wala nang time, malilate na ako sa simba. So, ang gagawin ko, hindi na ako maghuhulog ng offering ko kasi nga 1,000 to, hindi ko kayang ibigay yung buo. Yung pera ko. So, imbes na makapagbigay tayo, isipin natin, punta muna kaya ako ng tindahan para magpabaryang. Pero sa ganung paraan, nakikita ni Lord kung gaano tayo kagahaman sa pera, na kung saan nakikita ng Panginoon na pakunwari lang tayo. Hubad pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. Yan ang katotohanan. Kung minsan ginagawa natin yan. Alam niyo, ginawa na rin namin yan. Nung kami gupit na gipit sa pera, may pera kami na 50, ginawa namin, bumili lang kami ng candy na kahit hindi naman kailangan para lang mapabarya. Sa harapan ng Panginoon, natutuwa kaya si Lord. Alam niya kung anong nasa isipan natin. Alam niyo, nung time na wala akong problema sa pera, kung anong nasa bulsa ko, dudukutin ko, malaki man yan o maliit, ihuhulog ko sa offering. Ganon yung wala kang alinlangan sa harapan ng Panginoon. Pero sa panahong ito, sa oras na ito, alam ng Panginoon. Alam ni Lord na meron tayong pera nakatago sa bangko. Alam ni Lord na meron tayong pera sa card. Alam ni Lord yan. Pero bakit hindi tayo nagbibigay? Inuunti-unti natin, Lord, ito muna yung ibigay ko. Wala kasi akong barya eh. Alam ni Lord kung gaano tayo kasinungaling pagkukunwari yung ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Sinungaling tayo sa harapan ni Lord. Lahat tayo ginagawa, maging ako man, ginawa ko na yun. Nagpabarya ako para lang mapagtakpan na nakapagbigay ako sa harapan ni Lord. Pero kasinungalingan pa rin niyang maituturing sa harapan ng Diyos. Hindi tayo sincerity sa pagsamba natin. Magpapabarya tayo para lang makapagbigay. Diba? Binigyan tayo ng pera, pero hindi tayo nagbigay ng tithes. May tumulong sa atin. Hindi natin pinagpaguran na yun, ha? Hindi na natin pinagpaguran, pero hindi pa tayo nagbigay ng tithes doon sa tulong na binigay ng ibang tao. Isang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Bakit hindi natin magawa yung mga bagay na pagbibigay ng tithes? Kasi ayaw natin. Alam niyo kung bakit? Uunahin ko muna yung bayaran ko sa mga utang ko. Uunahin ko muna yung pamilya ko. Uunahin ko muna yung mga bagay na gusto ko sa sarili ko bago yung pagbibigay ko ng tithes. Anong dahilan natin? May mga ibang paraan naman kung paano tayo magbibigay ng tithes. Anong paraan na sinasabi ng mga tao? Tutulong ako sa kapwa ko. Yung tithes ay buo. Buo. Kaya nga nagsabi ang Panginoon na 10%. Ibig sabihin, buo. Yung pagtulong sa kapwa, kahit magkano pwede mong ibigay. Kahit magkano, maliit man o malaki, maaari mong ibigay. Pero hindi mo maaring ikumpara yan sa tithes. Dahil ang tithes ay 10%. Pero kung ang pagtulong natin ay 10% din, ibig sabihin, inaano mo yung tithes talaga. Pero yung pagtulong na yan, madalas, maliit o malaki, hindi na natin kinukumpara sa tithes. Pero sa sarili natin, kinukumpara natin, hindi man ako makapagbigay ng tithes, magtutulong na lang ako sa ibang paraan. Sa pagtulong sa kapwa ko, maling paraan yun. Hindi ko sinasabing mali ang pagtulong sa kapwa. Dahil nakasulat sa Biblia, ang pagtulong sa kapwa ay isang mabangong samyo sa Panginoon. Isang mabangong samyo yung pagtulong na handog. Yun ay handog na pagtulong. Nagbibigay yun na mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. So hindi tayo nakakapagbigay ng tithes, pero tumutulong tayo sa kapwa.
nagiging mapagkunwari tayo sa Panginoon. Alam ni Lord kung anong binabalak mo. Hindi ka nga magbibigay ng tithes, pero ililihis mo yung katwiran mo na kung saan, Lord, tutulong ako sa aking kapwa. Alam niyo ang pinagkaiba ng tithes at pagtulong sa kapwa. Ang tithes, 10% sa Panginoon. Ang pagtulong sa kapwa ay love offering. Love offering ang tawag sa pagtulong sa kapwa. Hindi yung tithes. Yun yung tinatawag na love offering. Yun yung sinasabi ni Lord na kung saan mabangong handog na parang samyo. Mabangong samyo. So, hindi natin maaring i-convert yung tithes papunta sa love offering. Magkaiba ang love offering sa tithes. Alam ni Lord yung mga bagay na iyan. Kaya hindi natin pwedeng pagtakpan yung kasalanan na ginagawa natin. Alam ni Lord na meron tayong sahod. Kasi kung gagawin natin yan, never na kami magbibigay ng tithes. Gagawin ko lang, magbibigay ako ng tulong doon na 100, 100 pesos. Kung ang aking tithes ay 10,000 at i-convert ko na lang sa love offering, magbibigay na lang ako ng 100. 100 pesos para lang mai-convert ko yung tithes na yan, para mas makatipid ako, di ba? Pero sa harapan ng Panginoon, hindi uubra yung mga ganyan. Iba yung tithes, iba yung love offering natin. Kaya nga, iba yung templo ng simbahan at iba rin yung temple of Holy Spirit. Kaya nga, yung katawan natin ay templo ng Holy Spirit na kung saan pwede ka mag-offering, magbigay ng love offering sa kapwa mo. Nang sa gayon, nakakapag-offering ka sa temple of Holy Spirit. Yung mismong katawan ng tao. Pero yung offering natin sa loob ng simbahan, temple of Christ yun. Na kung saan, iniiwasan natin kasi nga gusto nating mas makatipid. So, nagiging wais tayo sa harapan ng Panginoon. So, sa harapan ng Panginoon, mapagkunwari tayo. Yan ang katotohanan na gustong i-reveal sa atin ng Panginoon. So, iisipin natin, bawi na lang ako sa ministry ko para hindi ako magkasala. Magkasala man ako, hindi pagbibigay sa simbahan, sa kapwa na lang ako babawi. Magkaiba po yan, mga kapatid. 100% bawing-bawi ka sa pagtulong sa kapwa, pero sa pagdating sa tithes, doon ka babagsak. Alam nyo, ang daming patotoo ng mga tao na punta sa impyerno. Anong halos patotoo nila? Ang daming mga Kristiyano na nasa impyerno. Anong dahilan? Hindi daw sila nagbibigay ng tithes. Hindi daw sila nagbibigay ng offering. Alam niyo yung patotoo ng pastor? Nakapunta siya ng langit. Nakita niya yung mga bahay doon sa langit. Ang gaganda ng mga bahay. Pero isang bahay hindi napansin niya. Tinanong niya ang Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesus, bakit yung bahay na yan? Bukod tangi na hindi tapos. Bakit semento pa lang na hindi tapos? Samantalang yung iba, tad-tad na mga brilyante. Yung bahay nila. Ang tataas pa. Bakit yun ang liit lang? Hindi pa rin tapos. Tagpi-tagpi pa. Alam mo, anak, kung bakit nagkaganyan ang bahay niya, mabubuo lang yan once na tinanggap na niya yung kautusan na kung saan magbibigay siya ng offering and tithes. Hindi matatapos ang bahay niya hanggat hindi siya nagbibigay. Yun ang katotohanan. Pagdating sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. Dito sa lupa, huwag kayong mag-impok, huwag tayong maging gahaman sa pera. Doon sa langit, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Alam niyo po, yung kapatid natin si Nanay Elvira, wala siyang alinlangan sa pagtulong sa kapwa. Para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa, yung love offering, natutuwa siya na ginagamit siya ng Holy Spirit. Non-stop yung tulong sa kanyang kapwa. Kasi nga, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Yung habang nag-iimpok ka ng kayamanan, ano sabi ng Panginoon? Tumulong kayo sa inyong kapwa. Once na naubos na yan, magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan. Diba? So, pinagpapala tayo ng Panginoon, ubusin natin yan sa pagtulong sa kapwa.
Once na naubos na yan, gagantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero anong ginagawa natin? Sinasarado natin yung kamay natin. Tinatago natin sa Panginoon. Nakala naman natin, mapagtatakpan natin yung kasalanan natin sa harapan ng Panginoon. Hindi, alam ng Panginoon yan. Lord, unahin ko muna yung sarili ko. Marami pa akong utang eh. Marami pa akong bayarin. Kailan ka nagtiwala sa Panginoon? Kailan ka naniwala sa Panginoon sa kanyang mga pangako? Alam niyo, yung may tumulong sa amin, si Nanay Elvira, tinulungan kami patungkol sa financial. Ang dami naming bayarin sa loob ng bahay kasi mahigit mag-4 na buwan kaming walang trabaho. So yung binigay nila sa amin na tulong, kulang pa yun. Pero anong sabi namin, kaming dalawang mag-asawa? Magbibigay tayo ng tithes, magbibigay tayo ng tulong para sa ating mga magulang. Ang sabi, nung kinuwenta namin yung mga bayarin namin, kulang. Ang sabi ko naman sa kanya, bawasan na lang natin yung padala natin sa ating mga magulang. Sabi niya, hindi. Kumplotohin natin yan dahil pangako natin yan sa Panginoon na dapat tulungan yung mga magulang. Dahil yan ay nakasaad sa Biblia. Tutulungan natin yung mga magulang. Ang sabi ko sa kanya, ang sagot ko sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Amen. Alam niyo, after nun, may tulong ulit na dumating sa buhay namin. Amen. Sabi ko sa kanya, di ba? Naalala mo yung sabi ko, huwag ka na magbigay na bawasan mo na lang yung bigay mo sa mga magulang. Pero ano sabi mo? Ibigay ng buo ang para sa mga magulang. Ang sabi ko sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. So, pinagpala siya ng Panginoon dahil naging totoo siya, naging tapat siya sa Panginoon. Dahil sinasabi din ng Biblia, magbigay man tayo ng offering, pero hindi tayo tutulong sa mga magulang natin. Yan ay kasalanan. Sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, pinapawalang saysay ninyo ang kautusan ng Diyos. Masunod nyo lamang ang minanang kautusan ninyo. Diba? Tayo, mga nasa abroad, mga nagtatrabaho sa Pilipinas, naalala nyo pa bang bigyan ng tulong ang inyong mga magulang? Kahit na sabihin nyo nagtatrabaho sila, may pera sila, batay sa kautusan ng Diyos, tulungan mo yung magulang mo. Hindi niya sinabing mga kapatid mo na may mga asawa na, kundi magulang. Huwag ninyong kakaligtaan, tulungan yung magulang mo bilang paggalang, pagpaparangal sa iyong magulang. Yun yung tamang kautusan na binigay sa atin ng Panginoon. Na kung saan alalahanin mo yung mga magulang mo. Dahil ikaw man ay magiging isang magulang din ng iyong mga anak. Kahit na may trabaho na yung mga gulang natin, may pera sila, magbigay ka ng tulong sa iyong mga magulang. Bilang pasasalamat, pag-appreciate mo sa pagmamahal sa iyo ng iyong mga magulang. Ganon din sa Panginoon. Nagbibigay tayo. Kaya nga itinuturo ni Jesus Christ na magbigay ka ng tulong sa iyong magulang kasi nga, pagdating sa offering and tithes, itinuturo sa atin ng Panginoon niya na alalahanin mo yung ama mo na nasa langit. So tayo, pinagdadamutan natin magulang natin, ganon din si Lord. Pinagdadamutan natin ang ating Panginoon. Okay lang. Okay lang na hindi ako magbigay. Basta ganyan, nakapagbigay na ako dito. Nakatulong na ako, okay lang. Pero kasalanan pa rin yan sa harapan ng ating Panginoon. So, sa atin, sa buhay natin, maaaring makapagbigay tayo sa kapwa natin, pero dapat pa rin alalahanin ninyo yung kautusan ng ating Panginoon. Na tayo, sa harapan ng Diyos, nagkakasala tayo. So, para sa atin, para po sa mga nanonood sa atin sa live, sa mga nasa Zoom, nasa YouTube, sa mga taong wala pang simbahan, sa mga taong nagtatrabaho sa araw ng linggo, habang nakikinig kayo ng salita ng Panginoon. Alam ni Lord na nagtatrabaho kayo. Alam ni Lord na nagtatrabaho, sumasahod kayo. Pero naisip niyo ba, habang nandiyan kayo nagtatrabaho, naisip niyo ba, habang nanonood tayo sa online, naisip niyo ba na makapagbigay kayo ng offering and tithes? Sa palagay ba natin habang nanonood kayo sa online, makakaiwas kayo sa kasalanan dahil nandyan kayo, present kayo, nakikinig kayo ng mensahe ng Panginoon na hindi kayo nagbibigay ng offering and tithes? Kasi iniisip natin na nasa online lang naman ako nakikinig eh. Wala naman ako sa loob ng simbahan. Kaya okay lang sa Panginoon na kung saan hindi ako magbibigay ng offering and tithes.
Alam niyo, may kapatiran tayo. Actually, may followers tayo na kung saan yung kapatid ni Sister Tina, meron siyang business na kung saan madalang lang siyang makinig ng preaching. Wala siyang pananampalataya, ginagawa niya yung mga bagay na makamundong pamumuhay. Pero alam niyo yung ginagawa niya? Yung kinikita niya sa buong buwan, iniipon niya yun. Pinadala niya dito sa Korea. Dahil nung nakinig siya ng mensahe ng Panginoon, na-bless siya. Amen. So, ang ginawa niya, inipon niya lahat ng mga, yung pinagbentahan niya na bilang tithes and offering niya. Amen. Kahit nasa Pilipinas siya, pinadala niya pa rin yung offering and tithes niya. Bilang pagtanggap sa salita ng Panginoon. So, tayo, iniisip natin, nandyan tayo online. Online lang tayo. Kasi kapag nasa online, nakikinig tayo ng online, okay lang na hindi tayo magbigay ng offering. Alam niyo nung nagkaroon ng corona, hindi na wala ang offering and tithes namin. Kahit na nasa bahay lang kami nakikinig, andun, naiipon sa sobre, lahat ng pera. Pagdating ng katapusan ng buwan, inuhulog namin yung mga offering and tithes namin. Walang nagbago. Hindi nagbago yung mga bagay na iyon. So kung iniisip natin nasa online tayo, nanonood tayo, nakakapakinig tayo, nabibless tayo, nagkakaroon tayo ng karunungan, pero bakit hindi tayo nakakapagbigay ng offering and tithes? Hindi natin naisip na kung saan nagkakasala rin tayo sa harapan ng Panginoon. So tayo mga kapatid, huwag niyong isipin na makakatipid kayo by online. Ito'y templo ng Panginoon. Ito'y pagsamba sa harapan ng Panginoon. Ang sabi nga ni Lord sa mga tao, sa mga Israel, tandaan ninyo, alalahanin ninyo yung pista ng Paskwa, pista ng tolda ng tipanan, yung mga panganay na anak ninyo. Huwag kayong haharap sa akin na wala kayong dalang handog. Tubusin ninyo yung mga panganay ninyo, magdala kayo ng handog once na humaharap kayo sa akin. So, sa bawat pagharap natin sa Panginoon, naghihintay ang Panginoon ng handog para sa atin. Pero bakit hindi tayo naghahandog sa Panginoon? Kaya nga, iniisip ko na kung saan, ano bang maihandog natin sa Panginoon? Alam niyo ang sinasabi ko sa inyo, hindi pera, hindi pagpapayaman, kundi sinasabi ko sa inyo ang katotohanan patungkol sa pananampalataya. Kung paano kayo susunod at kung paano kayo mananampalataya sa salita ng Panginoon. So, inahayag sa atin ng Panginoon yung katotohanan para nang sa gayon mahayag yung kahubaran natin. Maaring ang iba sa inyo wala pang simbahan kaya nasa online kayo. Pero, maaring iba sa inyo, nagtatrabaho kayo ngayong linggo. Habang nakikinig ng salita ng Diyos, naka-headset kayo, isipin nyo, okay lang yan. Habang nagtatrabaho ako. Pero anong batas ng Panginoon? Huwag kang magtatrabaho araw ng linggo. Diba? Batas yan ng Panginoon na kung saan pinagtatakpan natin, okay lang Lord, maintindihan mo naman ako. Basta, nakikinig ako ng mensahe mo. Naiintindihan mo naman Lord, diba? Pero paano maintindihan ni Lord yan? Gayong siya mismo yung nagtakda ng batas. Mas makapangyarihan pa ba tayo kaysa sa nagbigay ng batas sa atin? Mas makapangyarihan pa ba tayo kaysa sa lumikha sa atin? Paano babawiin ng Diyos ang kanyang batas? Pwede ba niyang palitan ulit yung 10 kautusan at gumawa ulit ng kasunduan? Gumawa siya ng kasunduan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero yung salita niya, hindi niya binawi, kundi hindi niya pinawalang bisa, kundi pinagtibahin niya pa ito. So, ibig sabihin, yung kautusan ng Diyos mula sa Old Testament hanggang sa ngayon is nananatili pa rin. So, tayo mga kapatid, sinisikap nating makalusot para lang pagtakpan yung kahubaran natin sa harapan ng Panginoon. Pero sa harapan ng Diyos, nire-rebuild niya yung mga kasalanan natin. Bakit hindi nating hilingin sa Panginoon, Lord, isusuko ko yung trabaho araw ng linggo. Magtitiwala at mananampalataya ako kung totoo tayong nananampalataya. Lord, bigyan mo ako ng isang trabaho na kung saan Monday to Saturday lang o Monday to Friday lang ang trabaho. Bigyan mo ako, magtitiwala ako sa iyo.
Alam niyo kung bakit kami nag-resign sa trabaho? Although na dream come true yung trabaho namin, kasi ang trabaho namin Monday to Sunday. Pero dahil naglilingkod ka sa Panginoon, dahil may pananampalataya ka sa Panginoon, wala kang pakialam kung mag-resign ka. Ibibigay at ibibigay sa iyo ni Lord. Kaya humiling kami kay Lord, Lord, ayaw namin ng ganito, na magtrabaho ng linggo. Gusto namin yung trabaho na kung saan Monday to Friday lamang. Gusto namin, Lord, na makapaglingkod sa iyo. So, humiling kami sa Panginoon. Nung bago kami mag-resign sa trabaho na yun, binigay sa amin yung trabaho agad. Amen. Yun yung pananampalataya na kung saan magtitiwala ka sa kakayahan ng Diyos, hindi sa iyong kakayahan. Hindi sa pagtatakpan mo yung kasalanan mo na kung saan maiintindihan ka naman ni Lord. Hindi ka maintindihan ni Lord, ikaw ang hindi nakakaintindi sa Diyos. Na kung saan ang Biblia, hindi na pwedeng magpagawa pa si Lord ng panibagong Bible. Kung ano ang naisulat, yan ang naisulat. Maglalaho ang mundo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang salita niya hindi maglalaho. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia. So, ibig sabihin, hindi na maaring baguhin ang naisulat sa Biblia. Pero tayo, sinisikap nating baguhin sa maling katwiran. Kaya nga mga kapatid, kung nagtatrabaho ka ng linggo, matakot ka, anong sabi ni Jesus Christ? Anong sabi ni Jesus Christ sa huling araw? Mag-iingat kayo. Baka, sabi niya, madatnan kayo. Ipagdasal ninyo kanya na hindi kayo datnan ng taglamig o ng araw ng pamamahinga. Kayong mga nasa bubong, huwag nang bumaba pa para kumuha ng balhabal. So, ibig sabihin, kayong mga taong nagtatrabaho ngayon ng araw ng linggo, iisipin mo pa ba yung pagtatrabaho mo? Gayong dumating na yung rapture. Iisipin mo pa ba na kumita ng pera habang nagtatrabaho ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos? Gayong nag-rapture na. Hindi mo na mamalayan. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, mag-iingat kayo. Baka datnan kayo sa araw ng taglamig o araw ng pamamahinga. Dumating si Jesus Christ. Binanggit na ng Panginoon yung araw ng pamamahinga, araw ng linggo. Baka dumating si Jesus Christ. Tapos ikaw nagtatrabaho. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, maiintindihan ka naman ni Lord. Paano ipapaliwanag ni Lord doon sa langit? Naiintindihan kong anak ko na ito. So pasok ka sa langit. Kasi naiintindihan kita, o ikaw punta ka ng impyerno. Magiging sinungaling si Lord pagdating sa kanyang mga kautusan. Hindi si Lord yung sinungaling, kundi tayo. Pinapasinungalingan natin yung salita mismo ng Diyos. Di ba? Matakot tayo kung araw ng linggo nagtatrabaho tayo. So hilingin ninyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na kung saan araw ng linggo hindi ako magtatrabaho. Katulad namin, humiling kami sa Panginoon. Bigyan mo kami ng bagong trabaho. Magre-resign kami ng asawa ko. Kaya bumalik kami dito sa Gimje. Umalis kami doon sa part nila Brother Vincent na kung saan pinili namin ang sumunod sa Panginoon. Amen. Hindi sa pagmamalaki, kundi kung paano makikita ng Panginoon yung pananampalataya mo. Kaya kayo mga kapatid, sa mga wala pang simbahan, sa mga taong nagtatrabaho ng araw ng linggo, matakot kayo baka biglang dumating yung rapture. Nagtatrabaho tayo. Alam niyo, patutuhanan ko sa inyo yung dati ko na ng patutuhanan. Patungkol sa second coming ni Jesus Christ. So, yung time na yun, kinausap ako ng anghel. Sa mga taong hindi pa nakarinig ng patutuho ko na ito. Kinausap ako ng anghel. Ang sabi ng anghel sa akin, matulog ka na ng mahimbing. Matulog ka na ng mahimbing. Paggising mo, darating na ang Panginoon. Huwag ka na mag-alala sa araw ng bukas. Ibig sabihin, basta manampalataya ka, huwag kang mabalisa sa mga problema mo, sa lahat ng alalahanin mo. Paggising mo, darating na ang Panginoon. Amen. Lagi nating iisipin, sa bawat paggising natin, darating na si Jesus Christ. So, sabi ng anghel sa akin, matulog ka na ng mahimbing. Huwag mo nang isipin ng araw ng bukas. So, sa pagtulog ko, natulog ako ng mahimbing. Paggising ko, nakasuot na ako ng puting lino. Amen. So, paglabas ko ng bahay,
Nakita ko lahat ng mga tao nakaabang na sa pintuan nila. Nakasuot na silang lahat ng puting lino. Nagliliwanag yung buong syudad sa dahil sa kaputian ng lino na suot ng bawat isa sa amin. Pero nakita ko doon sa langit, nagbukas ang langit. Nakita ko ang ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng ulap. Nakasakay siya sa ibabaw ng ulap na kung saan susunduin lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ang bawat isa inangat sa langit. Sinundo ng Panginoon pagbukas ng langit. Nandun si Jesus Christ, katulad ng sinasabi ng Biblia, nasa ibabaw siya ng ulap. Nakasakay siya doon. Pero, meron akong isang taong napansin. Isang babae na bukod tanging hindi nakasuot na damit na lino. Alam niyo kung anong ginagawa niya? Hindi niya nakikita ang nagaganap sa labas. Nandoon siya, nagsasampay ng damit. Samantalang nagaganap na yung rapture. Nandoon siya. Abalang-abala siya sa paglalaba, abalang-abala siya sa pagsasampay ng damit niya. Isang babae. Samantalang sinabi ng anghel sa akin, matulog ka na mahimbing, huwag ka na mag-alala sa araw ng bukas. Bukas, darating na ang Panginoon. Sa araw ng bukas. Yun ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Sa akin na kung saan, tayo mga kapatid, abala kayo ngayon sa pagtatrabaho, abala kayo ngayon sa pagkita ng pera, araw ng linggo. Hindi nyo namamalayan, dumarating na pala yung rapture. At maiiwan kayo. Once na naiiwan kayo sa rapture, anong ina-expect ninyo? Pananampalataya? Wala nang Holy Spirit sa huling araw. Sinong gagabay sa atin sa buhay? Pananampalataya. Kaya nga hanggat nabubuhay kayo, hanggat binubuksan ng Panginoon ng pintuan, hanggat hinuhubaran tayo ni Lord sa katotohanan, magpatuwid tayo sa Panginoon. Samantalahin ninyo. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, hanggat kung hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering, pag dumating yung panahon na gusto niyo na magbigay, wala nang pagkakataon. Isipin niyo, saan kaya ako pwedeng magbigay? Saan kaya ako pwedeng magbigay? Wala nang simbahan. Wala nang mangangaral ng salita ng Diyos dahil sa huling araw, uusigin at papatayin na lahat ng mga Kristiyano. Sa palagay niyo ba, meron pang magkakaroon ng maayos na service? Wala na. Ipapasarado ang mga simbahan, papatayin ng mga pastor, mga Kristiyano, lahat ay papatayin. Sa palagay niyo, iisipin niyo pa ba magbigay ng offering and tithes? Hindi na. Ngayong panahon na ito, hanggat malakas ka, hanggat pinagpapahala ka ng Panginoon, namnamin mo yung pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid, isipin natin mabuti. Yung patutuo ko sa inyo na yung bagay na huwag kayo mag-alala sa araw ng bukas. Kung mag-resign kayo, mag-resign kayo. Basta huwag kayo magtatrabaho ng araw ng linggo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon mas higit pa sa inaakala ninyo. Amen. Basta magtiwala lang kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa harapan ng Panginoon, yung ginagawa ninyo, hindi katanggap-tanggap. Kung sa atin, katanggap-tanggap na naiintindihan tayo ni Lord. Pero sa harapan ni Lord, mapagkunwari pa rin tayo. Nagkukunwari tayo, nagkukubli tayo sa mga bagay na ninanais natin. Bakit tayo nagtatrabaho ng araw ng linggo? Kasi no choice tayo. Hindi. Para kumita rin naman tayo ng pera. Diba? Bakit hindi natin hilingin sa Panginoon? Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya. Gusto kong magkaroon ako ng pananampalataya. Wala man akong trabaho, magtitiwala ko, ipoprovide mo. Katulad ng pangako mo sa amin. Amen. Diba? So, sa mga nakikinig sa online, isipin ninyo mabuti. Dapat ito na yung time ng pagbabago. Ito na yung time na kung saan malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat sikapin na ninyo yung araw ng linggo ay maibigay ninyo sa Panginoon. Maibigay ninyo yung para sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, di ba? Walang tao na maaring sumamba sa kayamanan sa Diyos. Ng sabay. So, masakit man ang katotohanan, pero katulad ni Adan at ni Eva, pinagtatakpan natin ang katotohanan na kung saan yung kahubaran natin gusto natin pagtakpan. Pero si Lord, gusto niya yung bagay na ito na i-rebuild niya yung katotohanan sa buhay natin.
na sa gayon magkaroon tayo ng pagkakataon na tayo mismo ay mag-repent sa ating mga kasalanan. Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin sa buhay natin. So, sabi nga ng Panginoon, walang alipin sa Mateo chapter 6, verse 24. Walang alipin makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So sa buhay natin mga kapatid, ba't hindi natin hilingin sa Panginoon yan? Hilingin natin kay Lord na tayo mismo, makawala tayo sa pagtatrabaho sa araw ng linggo. So, katulad na sinabi ko sa inyo sa kanina, pero si Lord gusto niya na takpan yung kahubaran natin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan ang gustong gawin ng ating Panginoon. Yung paghingi natin ng kapatawaran at pagtanggap sa mga bagay na pagkakamali natin, yung i-admit natin yung mga kasalanan natin. Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako ngayon. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging totoo sa iyo. Patawarin mo ako dahil sa harapan ng mga tao, mabuti ako. Sa harapan ng mga tao, ang galing kong magsalita. Pero sa harapan mo, Lord, namumuhay ako sa kasalanan. I-admit natin sa harapan ng Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil ang gusto ni Lord, maging humble tayo sa Kanya. I-humble natin yung sarili natin. Itinatama tayo ni Lord para muli tayo makalapit sa Kanya. Manumbalik tayo sa dati nating postura na kung saan yung kaluwalhatian mismo ng Diyos yung maging damit natin. Yung damit mismo ng kaluwalhatian, yung puting lino. Yun talaga ang dapat maging damit ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga sa buhay natin, kung gusto natin ng mamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon, isuko natin yung mga bagay na pinagmumulan ng pagkakasala. Kung ano ang kasalanan na pinagmumulan na yan, isuko natin. Kung ang araw ng linggo ay pinagmumulan ng pagkakasala, isuko ninyo iyan. So sa atin, sa buhay natin, bilang mananampalataya, gusto ng ating Panginoon, tayo humarap sa Kanya na bilang humble. So sabi sa Roma chapter 2, verse 17-21, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo, at nananalig sa kautusan. Ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y may alam ka sa Kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. So sabi pa dito, sa palagay mo'y taga-akay ka ng mga bulag, taga-tanglaw ng mga hangal na nasa kadiliman, taga-payo ng mga hangal, taga-pagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ng buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit hindi mo turuan ng iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, hindi ka ba nagnanakaw? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sasabihin natin sa ibang tao, oy, magnanakaw ka, pero tayo. Hindi ba tayo nagnanakaw sa pamagitan ng hindi pagbibigay ng offering and tithes? Diba? Tayo'y nagnanakaw, nagtuturo ka sa iba. Bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Ibig sabihin nun, i-apply muna natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. I-sineshare natin yung gospel pero hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Sa harapan ng Panginoon, tayong lahat is mapagkunwari. So sinasabi mong, huwag magngangalunya. Hindi ka ba nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pumapasok ka pa sa mga templo dito para lang makapagnakaw. So tayo, humahatol tayo batay sa ating mga nakikita. Humahatol tayo sa kasalanan ng ibang tao batay sa salitaan mismo ng Diyos. Pero ano sabi ng Panginoon? Turuan mo muna ang iyong sarili. I-apply mo muna ang salitang ipinapahayag mo bago mo ipahayag sa ibang tao. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, tayo mismo. Tayo muna yung magsisi, mag-repent sa kasalanan. Once na nag-repent tayo, maaari natin patotohanan yan sa ibang tao. Oy, dati ganyan ako, dati ganyan ako, ginagawa ko rin yan dati. Pero nung time na pinagsisihan ko ang aking kasalanan, lumaya ako. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon para sa ating lahat, yung mga bagay na pagkakamali natin, yung kahubaran na pinahayag sa atin ng Panginoon is pagsisihan natin. Huwag natin i-reject yung rebuking ng Panginoon dahil yan ay totoo. Kung magpapatuloy tayo sa pag-reject sa rebuking ng ating Panginoon katulad ni Eva at ni Adan,
pilitan nila na pagtakpan yung kahubaran nila sa pamamagitan ng dahon. Pero si Lord, ginawa niya handog na sacrifice para lamang mapagtakpan yung kahubaran natin. So si Lord, nais niya para mapanumbalik yung damit natin na kaluwalhatian, mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi niya, "Halika kayo at tayo magpaliwanagan." Sabi ni Yahweh, "Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak." Pangako yan ng Panginoon sa atin. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, kaya niya tayong paputiin. Ibalik yung dating normal na kung saan yung kaluwalhatian mismo ng ating Diyos ay sumaatin. Pero kung pipilitin natin yung sarili natin na ipagpilitan natin yung mga katuwiran natin, mananatili tayong hubad. Mananatili tayo na mapagkunwari sa harapan ng Panginoon. Kahit na sabihin natin nagsisimba ako, pero sa harapan ng Panginoon ay hubad pa rin tayo. Kaya nga sabi niya, di ba, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So kahit sabihin niyo pang nangangaral kayo ng salita ng Diyos, kahit sabihin niyo pang kumpleto yung attendance ninyo sa pagsamba, pero kung hindi niyo naman ina-admit yung kasalanan niyo sa harapan ng Panginoon, wala rin niyang kabuluhan. Pagkukunwari lang yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na to, tayong lahat ay manalangin sa ating mga kasalanan, kung ano man yung mga pagkakasala na nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Pagsisihan natin kung ano man ang narinig natin na revelation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Nang sa gayon, ang ating Panginoon ay balik niya yung dating kaluwalhatian na nasa atin na mula sa umpisa pa lang kay Adan at Eva ay ibinigay na niya. Kaya nga tayong lahat, i-admit natin na lahat ng ating mga pagkakasala, maging humble tayo. Aminin natin sa Panginoon na tayong lahat ay nagkasala. Aminin natin sa Panginoon. Aminin natin kay Lord yung mga kasalanan natin, lahat ng ito. Huwag kayong mahihiya na kayo umiyak, huwag kayong mahiya na sabihin lahat ng mga kasalanan niyo dahil dyan. Bibigyan kayo ng damit ng ating Panginoon sa inyong kahubaran. Tayong lahat ay manalangin sa Panginoon.